Salamat po sa special number na yan. At before we start dun sa ating message for this afternoon, i-recognize po natin ang ating bisita, si Sir Joshua Ablao. Yan. Andiyan po, sir, pakita yun po para ma-recognize. Ayan, maraming salamat po, sir. At welcome na welcome po kayo sa PLBC. Every time na may service po kami. Okay. Yan, sandali lang po ha. Ihanda ko po yung aking kodigo. Yan. At habang nakikinig po kanina ng mga testimony, sabi ko, wow, amazing kung paano kumikilos po ang Panginoon sa ating mga buhay. And timingly, at yun din po ang magiging paksa po natin itong hapon na ito. It's all about prayer. At let us all stand and read yung text po natin for this afternoon. Galing po sa aklat po ng James, chapter 1, verses 5 to 8. At ito po ang sinasabi, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, not wavering, for that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not man think that he shall receive anything of the Lord." Verse 8, "And a double-minded man is unstable in all his ways." Ayan po. Let's pray. Lord, maraming salamat po muli sa hapon na ito. Maraming salamat po sa inyong salita na maaari po naming pagbulay-bulayan. Patuloy, Ama, mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. Samahan niyo po inyong lingkod sa paghahayag po ng salita. Limitado po ang aking kaalaman. Panginoon, tulungan niyo po ako. Muli, Ama, tinataas po namin yung pangalan. Binabalik po sa inyo lahat po ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, maaari na po kayo makaupo. At gaya po nung ating text, ay ito po ay isang panalangin, no? At katulad nito, since ang tema po natin for this afternoon ay panalangin, o ang natin, it's a prayer meeting, yung setup po natin. And many people come to prayers with different goals. Yan, ika nga. Minsan, kaya ka nag-a-attend ng prayer meeting kasi meron kang pinagdadaanan. Minsan naman, kaya ka nag-attend ng prayer meeting kasi nakatanggap ka ng blessing. Minsan, bumunta ka ng prayer meeting kasi meron kang dinadamdam. Yan, hindi maaring physical, maaring spiritual, maaring physical, no? At minsan maraming pumupunta sa prayer meeting na para lang ritual, alam niyo po 'yon, na though nananalangin po sila, pero most of the time nagdududa sila kung sasagutin nga yung panalangin. Kaya nga minsan sabi ko po, kung nakakausap niyo po ako, yung word na sana is a word that connotes pagdududa. Kaya ang ganda pong sabihin po natin ay nawa, no? Sana mabago po yung ganong kaisipan. Kasi yung sana parang may pagdududa. Hindi katulad ng nawa. Parang positively na, yung favorable. Ika nga. Ngayong hapon na ito, pag-aaralan po natin yung passage, ito, yung mga ilan ba to? 1, 2, 3, tama ba bilang ko? 4, 5. 1, 2, 3, tatlo ba to? 1, 2, 3. Tatlo, yan. Nadulingan ko na po eh. Okay? Tatlong talatang ito, yung ano nga ba yung sinasabi nito? Iyan. Ang title po ng mensahe po natin, The Prayer
that God answers. Ano nga ba yung mga panalangin na sinasagot ng Panginoon? Di ba? Parang ang ganda ng title, parang challenging na eh. Oops, maganda yan ah. Kasi, para sigurado, masasagot ng Panginoon yung panalangin ko. Hindi panalangin na para kang nagdududa o nag-aalanganin. 50%, 60%, 70%. Iyan po yung title po ng mensahe natin. At ang tema o yung tinatawag nating declaration, sa amin po kasi nakasanayan, ang tawag po namin dyan, declaration. Pero dito sa church, ang tawag po dyan is tema. Okay? Ang tema po natin for this afternoon, sabi nga yan, believers must pray believing that God hears and answers prayer. Dapat maniwala ka. Dapat umaasa ka na sasagutin po ng Panginoon yung panalangin po natin. Pero technically, sinasagot po talaga ng Panginoon yung sa panalangin po natin. Kaya lang, kadalasan, pag tayo po ay nananalangin, baka ang sagot, no. Di ba? Lalo na pag yung katulad kanina, yung Q&A, natutuwa ako doon sa Q&A. Natapat talaga sa akin. Ang saya-saya, di ba? Ano ba yun? Pero sa hapon na ito, hindi po sa love life ang ating pag-uusapan, kundi patungkol po sa panalangin. Gaya nga nung title po natin, ano nga ba yung panalangin na sinasagot ng Panginoon? Sa aklat po sa pag-aaral po natin itong hapon na ito, may mga ilang katanungan na gusto kong ibato po sa inyo kung nawa ay bakit kaya ganyan yung naging puntuhin ng ating mga punto ng ating teksto ngayong hapon na ito. Sabi nga yan, una, why do many believers continue struggling without seeking God? Maraming mananampalataya ngayon na para bang may mga pinagdadaanan pero hindi ang Diyos ang unang hinahanap. Maaring si Bombay, maaring si ate, si kuya. Alam niyo po yon? Pag financial na yan, sana message ko si kuya. Sana message ko si ate. Alam niyo po yon? O di kaya, andyan na ba si Mamang Bombay? Di ba? Yung mga ganun. Hindi ganun po dapat eh. Dapat, ang una nating hinahanap, yung Panginoon. Pangalawa, sabi yan, why do some pray but still doubt God's willingness to answer? Diba? Minsan, yung mga problemang parang imposible na sagutin ng Panginoon. Kunwari, yan, yung sa mga young people, gusto ko yung example, mga young people eh. Uy, may nag-propose. Yan. Nag-propose. Sasagutin ko na ba? Di ba? O tall naman siya, dark naman siya, handsome naman siya. Sasagutin ko na ba? Wait, there's more. Ang dapat na unang hinahanap po natin, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung sa mga bagay na yan, ang unang sinasaliksik po natin, yung kalooban ng Panginoon. Dahil pag sinaliksik niyo po yung kalooban po ng Panginoon, hindi po kayo magkakamali. Pangatlo, sabi nga, what kind of prayer receives the blessing and wisdom of God? Kaya nga yung title po ng message po natin, ano nga ba yung mga panalangin na sinasagot ng Diyos? Kaya nga sabi rito, ano bang klaseng panalangin? Yung merong sigurado o di kaya pagpapala ka agad, yung approval ka agad ng Panginoon. Ano bang klaseng mga prayer yan? At panghuli, sabi yan, how can believers become stable and confident in their prayer life? Yan. Ay, kasama po ko dyan. Minsan, unstable po ako eh. Alam niyo po ba yun? Hindi porke tumatayo kami rito, perfectong tao na po kami. Hindi po. Most of the time, nag-i-struggle din po kami. Alam niyo po ba, sa Bible
karamihan, pag ang nagpre-pray, babae, yan, trivia po ito, aralin niyo ito, tingnan niyo po maigi. Karamihan po, pag ang babae nagpre-pray sa Bible, eventually sinasagot ng Diyos. Pag lalaki ang nagpre-pray, minsan, o mas madalas, hindi ang sagot ng Panginoon. Trivia po yan. Bakit kaya? Tingnan po natin dito sa mga pag-aaralan po natin. Sabi kong ganyan, sa pag-aaral natin, may 3 truths na ano ba yung ino-honor ng Diyos na mga klase ng panalangin. So 3 truths ang pag-aaralan po natin itong hapon na ito, o 3 katotohanan na kailangan maging laman po nung prayer po natin para makuha natin yung favor ng Panginoon. Ano yung ino-honor ng Panginoon? Una, sabi ngayon, first na truth ay sabi niya, the person who seeks God's wisdom. Kaya nga po sabi po dun sa ating text, di ba? Sabi niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Example, ganito po yan. Madalas, pag tayo po ay nadadaan sa mga sirkumstansya ng buhay, di ba? Doon nagpre-pray ka, yes. Ako rin. Sabit ako dyan eh. Minsan, kung ang problema o ang struggle mo ay financial, ang unang bukang bibig mo sa Panginoon ganito, Lord, kailangan ko ng ganitong halaga. Tingnan niyo po, pansin niyo po. Ganito ang bukang bibig natin madalas. Aminin niyo man at hindi. Lord, kailangan ko po ng ganito. Dapat, ang unang response po natin, Panginoon, ano po ang gagawin ko? See the difference? That's asking wisdom. Hindi yung dinidiktahan mo na kung anong gagawin ng Diyos para sa'yo. See, yung first truth po natin, the person who seeks God's wisdom. Nakita niyo po yung difference doon sa intro ng prayer na yon. Yung isa humihingi kaagad ng amount. Yung isa humihingi, Lord, ano ba ang gagawin ko? At the end of the day, alam niyo naman, ang Diyos pa rin ang magbibigay niya kung sasagutin niya o hindi. Tama po ba? Kaya nga, makikita po natin na ganyan po dapat ang makita po natin na yung kakulangan po natin sa mga bagay na yan, dapat inilalapit po natin sa Panginoon. In the first place, kaya ka nga nananalangin kasi meron kang insufficiency. Tama po ba? Kaya nga umabot sa puntong yan eh. Minsan pinapadaan po tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Para ano? Para lumapit ka sa Panginoon. Yan yung first. Una, yung panalangin po natin, dapat sinisik natin yung God's wisdom. Parang ganito po yan kung ilustrasyon. Lahat naman po tayo naging bata once. Tama po ba? Ako, nung maliit po ako, madalas ako sinasama ng nanay ko sa palengke. Siyempre sa palengke, maraming tao, namimili si nanay, tumatawad dito. Minsan nabibitawan ka sa kamay. Anong unang response? Ma! Ganon din po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Na ang first response po natin, pag nangangailangan tayo, tumatawag sa Panginoon. Asking God for wisdom. Yun po ang ibig sabihin nun. The person who seeks God's wisdom. At meron pa yung picture, anak? Pakita mo nga yung picture. Yan. Ito, sa mga engineering dyan at mga engineers dyan at mag-i-engineering students, pag nakita niyo po yan, let x, paano babasahin to? Let the function of x be equal to x. Ayan, nakalimutan ko na paano basahin eh. Let the function of x be equal to x. Ang hirap, no? Parang, dapat kabisado ko si trigon nito. Dapat alam ko yung sine, cosine, tangent. Tapos yung opposite niya, yung, basta yun na yun, nakalimutan ko na.
At alam niyo po ba kung anong kakalabasan niyan? It's a line. Yan po ang equation ng linya. Anong ibig kong iparating po dyan? Una, yung taong naghahanap ng wisdom ng Panginoon ay tinatanggap niya o the admission of need if any lack of wisdom. Yung una dyan, yung admission ng need. Dahil kung hindi mo kailangan ng tulong ng Panginoon, wala kang wisdom. Diba? Sabi nga yan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. See? Doon pa lang yung admission na kailangan mo yung Diyos. Pangalawa, alam natin, sabi rin doon sa ating text, let him ask of God. Bakit? Kasi available yung tulong ng Panginoon. The availability of God. That's wisdom. Alam mo, kilala mo yung Diyos mo, ipagkakaloob niya yan sa'yo. Thirdly, sabi niya yan, the abundance of wisdom. Bakit? Sabi rin doon sa text natin, that giveth to all men liberally and upbraideth not. Now, ito yung maganda eh. Liberally, naintindihan niyo yan. Pero ano po yung upbraideth not? Example, ganito po yan. Minsan, sa mga anak po natin, ginagawa ko rito, mapang-atat tayo di ba? Daddy, kailangan ko po ng 20 pesos. Ikaw naman, kasi nasa mood ka mag-joke, binigyan mo ng 5 piso. Daddy, 20 pesos. O sige, dinagdag mo 5 piso ulit. Daddy, kulang ba 10 pesos? Kulang ba yung 10 pesos? Kasi 20 pesos nga ang kailangan. Yun po ang ibig sabihin na upbraided not. Kung magbibigay ang Panginoon, hindi nagkukulang. Nagigets nyo? Kaya nga, pag humingi ka, ipagkakalob sa iyo nung sapat-sapat, sobra-sobra pa minsan. Yun po yung ibig sabihin nun. Di ba? Ang gandaan po, no? Sabi yan, that giveth to all man liberally and upbraideth not. Hindi nagkukulang. Kaya nga, sabi nga yan, some people become impatient when repeatedly ask for help, but God never grows weary of His children coming to Him. Ilang beses ka na humingi sa Panginoon? Ilang beses ka nang pinagbigyan ng Panginoon? Hindi na natin mabilang, right? Ganyan po yung ating Panginoon. Kaya nga, ang unang tanda ng prayer na sinasagot ng Panginoon, yung hinihingi po natin yung wisdom ng Panginoon. Yun po yan. Pangalawang truth na makikita po natin sa ating text, sabi nga yan, the prayer that shows godly faith. Ayan, dito tayo, madalas sumasabit. Gaya nga po ng introduction natin, dito tayo madalas sumasabit. Sabi nga yan, dun sa text din po natin, verse 6 and 7, nandyan po yan. But let him ask in faith, not wavering. Now, ano ba ibig sabihin yan? Hindi po tayo yung tipong parang mechanical na lang pag humihingi ng prayer. Ay, alam ko na yan. Lord, kailangan ko ng ganito. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Parang yung anak ko minsan ganyan tinatawanan namin mag-pray. Lord, bless you po yung pagkain. Tapos minsan may term po yan dito, doon, and in Jesus' name, amen. Alam niyo po yun? Hindi ko po minsan na nagaganon siya Ay yung parang matic na yan, mechanical, hindi po ganun yung prayer. Minsan, ganun tayo mag-pray hanggang sa pagkain Lord, salamat po sa pagkain. In Jesus' name, amen. Hindi po ganun. Hindi mechanical po yung prayer po natin. Kasi hindi mapapasa atin yung favor ng Panginoon. Ang sabi nga niyan, dapat yung may pagtitiwala. Example, ganito po yan. Yung magsasaka, sino po sa inyo ang may mga magulang na magsasaka? Meron po ba? Wala. Ay, meron. Si magsasaka, no? Ang hirap po ng buhay po nila.
Tandaan niyo po sila, nagtitil ng lupa. Bubukahin po yan. Yung iplaplaw po nila yan. After that, and then tatamnan. After that, lilinisan ng damo. Tapos maghihintay ng mahabang panahon. Patubig, abono, insecticide, and so on. Pero, nakita niyo po ba, nagduda ba siya kung mamumungay yung tinanim niya o hindi? Hindi. Basta nagtatanim siya at umaasa siya sa Panginoon na pagbubuhangahin yung tinanim niya. That's confidence. That's faith. Okay? Sabi niya, the prayer that shows godly faith. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Pag nagtanim siya, pagpapalain ng Panginoon, magkakaroon ng bunga yan. Nakita niyo po yun? Kaya nga, sabi niya yan, ang una na kailangan na makita pag mayroong godly faith dyan sa panalangin mo. Una, faith requires confidence, sabi niyan. But let him ask in faith. Sabi nga sa Hebrews 11:6, for he that cometh to God must believe that He is. Kaya ka lumapit sa Panginoon Alam mo na pagpapalain ka, alam mo na sasagutin ka. Alam mo na kaya niyang gawin yung hinihingi mo sa Kanya. That's confidence. Pangalawa, sabi niyan, dapat yung godly faith na yan, dapat doubt, sabi niyan, hindi nagkakaroon ng pagdududa o doubt produces instability. Dapat wala kang pagdududa. Kaya nga sabi rin sa text natin, not wavering, for that he that wavereth is like a wave of the sea. Ano ba yung alon? Pag ganon, tapos babalik. Pag ganon, tapos babalik. Nakita niyo po yun? Yung pagdududa, sabi pong ganyan, nagproproduce ng fear, ano pa sabi dito? Unstable na spirituality po niyan. Kaya ang hirap po sagutin yung panalangin natin minsan kasi nagdududa po tayo sasagutin Ito pa, ang ganda ng example ni Brother Jack kanina Lord, provide po kayo ng sasakyan para maka-attend kami ng prayer meeting. Di ba? Ang ganda nun. Ang ganda ng prayer niya. And then God provide. Alam niyo yun. Inaas na sa Panginoon. Not doubting na masyado malaki yung kotse para ibigay sa'yo ng Panginoon. Of course not. Kung sa isang salita nga niya, nagkaroon ng lahat Yung kotse pa. Yun po yun. Ganon din sa love life yan. Kung kalooban ng Panginoon niya, pagkakaloob niya sa iyo yan. It's not impossible. Alam yun ang yung hinihintay niya Gusto niya yan di ba? Gusto niya yan. And thirdly, sabi niya yan, yung godly faith dapat, unbelief, sabi niya, unbelief hinders receiving. Kaya hindi nasasagot yung panalangin po ninyo kasi sabi niya yan, for let not the man think that he shall receive anything of the Lord. Bakit? Nagduda na siya Anong palagay mo? Bibigyan ka pa ba? Of course not. Kasi hindi ka naniwala. Madalas sabi nga rito sa notes ko, prayer meeting should not be merely gathering of requests. Ulitin ko. Prayer meeting should not merely be a gathering of requests. It should be a gathering of faith. Remember itong building na ito? Naalala niyo po ba itsura nito pag ganito noon, di ba? Nahahati ng kortinang pag ganon. Naalala niyo? And then what? We prayed. And this. Meron bang maniniwala na yung mga pundasyon nito umabot na 1,000,000 pundasyon pa lang? Saan kamay natin lalabas yung 1,000,000 na yan? Wala. Pero tingnan nyo yung prinobide ng Panginoon. This is a testimony of faith, yung building na ito. Andyan yung ating mga senior citizen. Alam na alam po nila yan. Karamihan dito mga ordinary housewife. And yet God provide. That is faith.
That is godly faith. And thirdly, ito yung third na dapat nawala sa ating prayer. The problem of double-minded heart. Nakita nyo? Double-minded tapos heart. Dahil may connection po yan eh. A double-minded man is unstable in all his ways. Sabi yan, kaya nga may heart dyan. Sabi rito sa notes ko, the phrase double-minded literally means two-souled. It describes a person trying to trust God while simultaneously clinging to unbelief. Yun po ibig sabihin ng double-minded. Simple lang po yan eh. Sa simpleng ilustrasyon, no? Merong kapitan ng barko. Sa umpisa ng biyahe niya, meron siyang dalawang mapa. Noong umpisa, yung map 1 ang tinitignan niya. Nung nandun na sa medyo malaylayo sa lupa, yung pangalawang map ang tinitignan niya. Palagay nyo, makakarating siya sa pupuntahan niya? Of course, hindi. Kasi dalawa yung mapa niya eh. Dalawa yung kaisipan niya. Dapat, isa lang yung focus mo. Yun po yung sinasabi rito. Hindi pwedeng dalawa yung atensyon mo. Isa lang. Kaya kung humingi ka sa Panginoon, dapat definite ka. Hindi uncertain. Sabi nga yan, delikado daw yung double-minded heart. Bakit? Kasi una, a divided mind creates confusion. Lito ka na. Basically, litong-lito ka na yan. A believer cannot fully trust God while continually surrendering to fear and worldly dependence. Kung maniniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, maniwala ka sa salita ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin niyan. Huwag ka lang naniniwala ka sa salita ng Panginoon pero yung diskarte ng mundo. Hindi po ganon. Isa lang. Kaya nga sabi sa Luke 16:13, no servant can serve two masters. Hindi pwede. Isa lang. Dahil seloso po ang Panginoon. Pangalawa, a divided heart weakens prayer. Yun pala eh, nagdududa ka na kung sasagutin, di ba? Nagdodoble eh. The book of Psalms, sabi nga yan, 86:11, sabi nga, unite my heart to fear thy name. Ano yung ibig sabihin? Yun lang. Kasi, sabi nga, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun lang yun. Isa lang. Kaya nga doon sa text natin, kung hindi mo alam kung ano yung pagpipray, di, Panginoon, tulungan mo ako, ano bang gagawin ko? Yun yun. Asking godly wisdom. Pangalawa, a divided heart weakens prayer. Sabi nga, na yun nga yung binanggit ko, no? Pangatlo, a stable faith honors God. Ito yung magandang part. Strong prayer meetings are built by believers who trust God consistently. Obviously, itong building na ito, yan po yan, patunay po niyan. Kung stable po yung pananampalataya natin, it honors God. And when it honors God, God will give yung favor po sa atin. God is not looking for perfect people, but believing people. Ulitin ko po. God is not looking for perfect people. Wala akong perfect, but believing people. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. That's faith. In conclusion, James reminds us that prayer is more than speaking words. It's placing confidence in a faithful God.
Yun po yan. When we lack wisdom, God say, ask. When we are uncertain, God says, believe. When we are divided, God calls us back to wholehearted trust. Ang question po ngayong gabing ito, gabi. Araw pa pala, wala pa, maliwanag pa, sorry. Ang question po sa hapon na ito, it's not, can God answer your prayer or my prayer? But, will we trust Him when we pray? Yun yung po yung totoong question dyan. Minsan, nagpe-pray po tayo doubting kung sasagutin yung panalangin po natin. Pero ang totoo niyan, tayo ba'y nagtitiwala dun sa Panginoon pag tayo nagpe-pray? Let us pray. Lord, salamat po sa inyong salita na binigay po itong hapon na ito. As we come to you in prayer, Panginoon, nawa makita po namin itong truths na ito. Dapat una, nag-a-ask kami ng wisdom. Pangalawa, hindi po kami dapat nagdududa. At pangatlo, dapat nagtitiwala po kami sa inyo. Maraming salamat po sa katotohanan ito at patuloy na ipaalala niyo po ito para ma-attain po namin yung favor po ninyo, Panginoon. Patawad po sa maraming pagkakataon na kami po ay nagdududa, nagtatanong, at kung ano-anong kaparaanan ng ginagawa po namin. Panginoon, kayo lamang po ang kaya mag-provide ng bawat pangailangan po namin, lalong-lalo na po yung kaligtasan. Nawa, patuloy kayong mangusap sa bawat isa po sa amin. At patuloy tinataas po namin yung pangalan at binabalik po sa inyo lahat po ng papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Habang inaalis ni Kuya yung library niya. Pasalamat tayo sa challenge po. It's always good to be reminded na ang prayer, hindi po ito pag-recite ng mga words, merely pag-recite ng mga words, but pag-express ng tiwala sa Diyos. It's always good to be reminded as we pray na we pray because we trust the Lord. We pray because we know na the Lord will answer, or will listen and answer ang ating prayers. So, I think we can still pray mga 15 minutes, ganyan. Sa mga nag-join online, to give way sa inyong prayer time, after po ikakatang live broadcast, pag-pray niyo po patuloy mga kapatid, ang ating church, ang ating inaabot sa Barangay Nyugan, at mga kapatid natin may special needs, though hindi nyo alam kung sino-sino sila, mga may sakit, mga kailangan ng extra grace from the Lord. Pag-pray natin ang church family. And pili kayo ng isang family sa church to pray for. Okay, ating live broadcast tayo po mag-pray.